Pansamantalang ipinagpaliban ng hukuman sa Maynila ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong possession of dangerous drugs laban kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, ang tumatayong abogado ni Marcelino binigyan ng 10 araw ni Judge Felicitas Laron Kakanindin ng Manila RTC Branch 17 ang panig ng prosekusyon para magsumite ng komento sa motion ni Marcelino. Hiniring ng judge ang ating motion at cotelam to suspend the arraignment, issuance of warrant of arrest, and then to determine probable cause and finally quash the case. Yun po, nag-argue po yung mga prosecutor, nag-argue din kami. Siyempre, ano po yung batas, yun lamang po ang aming sinabi. At sinabi po namin na doon sa Branch 82 ng Quezon City, inamin po ng mga testigo na wala pong nakuwang droga sa kanya. Kaya po, sabi ko, kung ganun pala, wala naman nakuwang droga, ay di tanim droga ito o laglag droga. Yun lang yun. Sa kanyang 23 pahinang motion, kasama ni Marcelino na humiling sa korte noong nakarang Biyernes, ang kapwa niya akusado na si Yan Yi Shu, ang Chinese interpreter na kasama niyang naaresto sa isang clandestine shabu laboratory sa Santa Cruz, Maynila noong January 21, 2016. Personal pang nagtungo si Marcelino sa Manila RTC Branch 17 kasama si Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Partikular nilang hiniling sa korte na suspindihin ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa dalawang akusado. Huwag munang magtakda ng arraignment o pagbasa ng sakdal at mabasura ang kaso dahil sa kawalan ng probable cause. Iginit sa motion na bago pa man ang kinukwestiyong September 15, 2016 resolution ng DOJ, mayroon ng 2 resolusyon na nagsasabing mahina ang ebidensya laban kina Marcelino at Yan Yi Shu. At ito ay ang May 27, 2016 resolution ng Quezon City RTC Branch 82 at ang naunang DOJ resolution na may petsang May 23, 2016. Hindi rin umano nasunod ang chain of custody sa mga nasamsam na ebidensya dahil walang deklarasyon na marking at pag-imbentaryo hindi ginawa sa harap ng akusado at wala rin kinatawan ang DOJ. Wala akong kulay dito. Ako hindi papayag na hindi totoo. Pag nagsisinungaling, ayoko na sa'yo. Ako po, si totoo ako kaya hindi ako kasundo ng mga taong gagawa ng kasinungalingan. Kapag sinungaling, ayoko sa kanya. Pag totoo, nandito po ako para ipagtanggol ka hanggang sa huling sandali. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.